Kumusta mga kaibigan, mga kasama sa pangingisda? Ako ang inyong tropang mangingisda at eksperto sa pagtataya ng kondisyon ng panghuhuli. Narito tayo para sa isa na namang kapanapanabik na pagtataya ng kagat ng isda para sa ika-30 ng Enero 2026. Ngayong araw, mayroon tayong espesyal na kondisyon sa tubig at sa kalangitan na maaaring magdulot ng magandang balita para sa ating mga mangingisda. Manatili kayo hanggang dulo dahil ibibigay ko ang lahat ng tip na kailangan ninyo para maging matagumpay ang inyong pamimingwit. Tutuklasin natin kung paano ang mainit na tubig at ang papalaking buwan ay makakaapekto sa ating huling isda. Para sa mga kaibigan na mahilig mangisda sa dagat, sisimulan natin sa maya-maya o ang red snapper. Sa aking karanasan, ang maya-maya ay laging naghahanap ng pagkain sa mga bahura, mga estruktura at malapit sa baybayin kung saan may mga pagtataguan. Dahil mainit ang tubig sa 26 hanggang 28 degrees Celsius, mas magiging aktibo sila sa mas maagang oras ng umaga at sa huling bahagi ng hapon. Gamitin ang mga sariwang hipon, maliliit na isda, o mga artipisyal na pang-akit na may kulay pilak upang maakit sila. Isang maliit na sikreto, subukang mag-cast malapit sa mga bato o sa bunganga ng ilog kung saan madalas silang nagtitipon. Sunod naman ang ating paboritong lapu-lapu o grouper. Ang mga lapu-lapu ay mahilig sa mas malalalim na bahura at mga lumubog na estruktura. Sa mainit na panahon, kadalasan ay lumalalim sila upang maiwasan ang sobrang init ng ibabaw. Kaya't, mga kaibigan, ang deep water jigging ay magiging susi sa paghuli sa kanila, lalo na sa huling hapon. Gumamit ng mga matitibay na jig na may malalaking hipon, alimango, o maliliit na isda bilang pain. Para naman sa mga nasa sariwang tubig, ang tilapia ay laging isang magandang opsyon. Ang tilapia ay napakakaraniwan sa ating mga lawa, ilog at palaisdaan. Dahil sa bahagyang maalinsangang panahon at medyo mainit na temperatura ng hangin, ang mga tilapia ay magiging aktibo sa maagang umaga kapag mas malamig ang tubig at mataas ang antas ng oxygen. Ang mga simpleng pamimingwit gamit ang palutang o bottom fishing ay epektibo. Maaari ninyong gamitin ang bulate, tinapay, o maliliit na pellet bilang pain. Panghuli, ngunit hindi huli sa listahan, ay ang tuna, lalo na ang yellowfin at skipjack. Bagaman sila ay pelagic at madalas matatagpuan sa mas malalalim at bukas na karagatan, ang mainit na panahon sa Pilipinas ngayong Enero ay nagdudulot ng mas mataas na aktibidad ng isda. Kung may pagkakataon kayong makapunta sa malalim na dagat, ang trolling at jigging sa huling hapon ay makakapagdala sa inyo ng malalaking huli. Gumamit ng malalaking popper, stick bait, o sariwang live bait. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Sa ika-30 ng Enero, 2026, inaasahan natin ang temperatura ng hangin na nasa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. Medyo maalinsangan din na may humidity na nasa 80 hanggang 86%. Bagaman medyo maulap sa araw at mas maulap sa gabi, ang posibilidad ng ulan ay medyo mababa sa 5% sa araw at 20% sa gabi, bagaman may mga lokal na pag-ulan na maaaring mangyari. Ang hangin ay inaasahang banayad na may average na 15 kilometro kada oras. Ang atmospheric pressure ay malamang na manatiling stable na pabor sa ating mga isda. Ang temperatura ng tubig ay napakainit, nasa humigit kumulang 27 degrees Celsius. Tandaan, mga kaibigan, ang ganitong init ay maaaring magpababa ng aktibidad
ng isda sa tanghali, kaya't mas mainam na mamimingwit sa mas maagang umaga o huling hapon kapag mas komportable ang temperatura para sa kanila. Pagdating naman sa buwan, nasa waxing gibbous phase tayo ngayong ika-30 ng Enero, 2026, na may humigit kumulang 73% na iluminasyon. Ayon sa maraming mangingisda, ang papalaking buwan ay kadalasang nagdudulot ng mas aktibong kagat ng isda habang papalapit ang full moon. Ito ay isang magandang senyalis para sa atin. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay maganda hanggang mailap. Ang buwan ng Enero ay bahagi ng Northeast Monsoon Season na kadalasang nagdudulot ng mas mataas na dami ng isda. Subalit, ang mataas na temperatura ng tubig sa tanghali ay maaaring magpahirap sa paghuli. Sa makatwid, ang aking payo ay mag-focus sa mga maagang oras ng umaga at huling hapon at targetin ang mga lugar kung saan sila nagtatago o lumalalim. Kaya mga kaibigan, iyan ang ating forecast para sa ika-30 ng Enero, 2026. Sana ay maging matagumpay ang inyong pamimingwit, ni walang buntot ni walang kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. At sabihin sa akin sa comments sa ibaba, anong isda ang balak ninyong hulihin ngayong araw? Anong mga taktika ang gagamitin ninyo? Magbahagi ng inyong mga karanasan at obserbasyon. Hanggang sa susunod na huli, mga tropa!